pasahurin mo yung sarili mo. Kapag nagnenegosyo ka, importante na pasahurin mo yung sarili mo. Hindi po pwedeng nagpapagod ka ng nagpapagod dyan sa negosyo na pinagsusumikapan mong mapagtagumpayan pagkatapos iti-take for granted mo yung sarili mo. Okay lang walang sahod? Ako naman may-ari na itong business na to. Hindi ko na kailangan pasahurin yung sarili ko. Tama naman yung ganyan. Pero sa umpisa lang dapat mangyari yan. Kailangan mo mag-set ng goal na dapat rumolyo ng maayos ang pera ng negosyo mo para ma-afford mo na rin sa wakas na pasahurin yung sarili mo. Galing dyan mismo sa negosyong pinapatakbo mo. Hindi pwedeng hindi mangyari ang kanegosyo dahil kung hindi ma-afford yung business na pinapatakbo mo na magpasahod ng kahit na isang tauhan lang at ikaw yun. Ibig sabihin, nag-o-operate ka ng isang business na hindi naman pala profitable. Sa madaling salita, hindi kumikita yung negosyo mo. Bakit ba kasi importante na kinakailangan pa natin pasahurin ng mga sarili natin kapag nagnenegosyo tayo? Dahil yan ang magsisilbing gasolina mo para ma-motivate ka at ipagpatuloy mo kung ano yung ginagawa mo. At kailangan mo yan sa totoo lang. Bakit ka ba nagnenegosyo? Para kumita ng pera. So ibig sabihin, kailangan nababayaran ng lahat ng effort and sacrifices sa mga ginagawa mo. Tsaka kailangan mo yung kanegosyo dahil marami ka ring mga bayarin at mga financial responsibilities na kinakailangan mong tugunan. Dahil kung hindi mo gagawin yan, hindi ka magkakaroon ng boundaries o limitation sa paggamit mo ng pera sa negosyo mo. Kasi dadating ang panahon na diyan mo na kukunin lahat kapag ka malakas na talaga yung negosyo mo. Yung kuryente, yung tubig, baon ng anak mo, maging ang iba pang mga gastusin ng buong pamilya mo. Diyan mo na iaasa lahat sa negosyo mo. Kaya dapat ngayon pa lang, alam mo na kung yan bang negosyong pinapatakbo mo, talaga bang profitable. Isang factor pa ka negosyo kung bakit importante na pinapasahod natin yung sarili natin. Kasi diyan, sa ganyang klase ng paraan, ma-analyze mo kung magkano ba ang benta mo buwan-buwan, kung magkano ba ang ginagastos mo buwan-buwan, kung magkano ba ang kinikita ng negosyo mo buwan-buwan. Ang tanong, magkano ba ang dapat mong ipasahod yan sa Alam mo, napaka-crucial nito kaya makinig ka na mabuti. Kasi dito, maraming mga negosyante ang nagkakamali kaya ang ending, nalulugi ang negosyo nila. Halimbawa, bumebenta yung tindahan mo ng 5,000 pesos kada araw. Kunwari lang. Tapos nag-ooperate ka araw-araw. Ibig sabihin, sa loob ng 30 araw, bumebenta yung tindahan mo ng 150,000 pesos. Huwag na tayo mag-percent mga kanegosyo para magkaintindihan tayo pare-parehas na mabilis. So halimbawa, na-compute mo na. Sa 150,000 pesos, ang net mo, ibig sabihin yung kita mo na labas na yung puhunan sa 150,000 is 15,000 pesos. Ibig sabihin ka negosyo, para hindi malugi yung business mo, yung 15,000 pesos, yun lang ang ikakaltas mo para ipasahod mo sa sarili mo kada buwan. Tapos yung tirang 135,000 pesos, yun naman yung halaga na kinakailangan mo ngayong ibalik sa tindahan mo para makarolyo ulit yung negosyo mo at makabili ka ulit ng panibagong produkto na ititinda mo. Sa 15K ka negosyo, meron kang dalawang options para gamitin yan. Yung isa, pwede mo yung gastusin lahat para sa sarili mo. Gastusin mo pambayad ng mga kuryente o pang gastos mo sa pamilya mo. Ilabas mo yung pamilya mo, basta sa'yo na yan. Malinis yan, 15,000. Ikaw nang bahala kung paano mo gagastahin yan. Or number 2, out of 15,000, kunin mo lang yung 10,000 pesos para gastusin mo. Ikaw bahala kung saan mo trip gastusin yan. Pagkatapos, yung natirang 5,000 doon sa 15,000, ipang-invest mo ulit para sa mga bagong produkto na pwede mong ibenta sa negosyo mo. Or, pwede mo rin naman siyang i-invest sa mga fast-moving products mo. Ikaw bahala. Sa ganung paraan ka negosyo, natutugunan mo yung ilan sa mga pangangailangan mo sa sarili mo at pangangailangan rin ng pamilya mo. At the same time, pwede mo pang gamitin yung 5,000 para unti-unti mo mapaunlad yung negosyong pinaghihirapan mo. Sa ganyang paraan ka negosyo, unti-unti ring kumakapal yung puhunan mo at unti-unti mo ring mararamdaman na lumalaki na pala yung benta mo kada buwan. Sa madaling salita ka negosyo, palaki na rin ng palaki yung pera na pwede mong ipasahod sa sarili mo. Malabo yung sinasabi mo, Mark. 15,000 a month? Hindi mo ba alam, 30,000 pesos ang living expenses ko kada buwan.
alam mo ka negosyo, kailangan mong pagtiyagaan yan. Or else, kung diyan mo iaasa lahat at kung ipipilit mo kuhanin yung pera na kinakailangan mo para sa living expenses mo, yung buong pera ha, alam mo na kung ano ang kahantungan ng negosyo mo. Tandaan mo, kung hindi pa kaya, hindi naman masama na humanap ka muna ng iba pang source of income pansamantala para matugunan yung kakulangan sa kinikita mo sa ngayon.